Hi guys, paano nga ba mag-renew ng CPC kapag ikaw ay meron ng CPC? Una mong gagawin ay mag-file ng extension of validity. Makukuha ito sa any law firm or notary public. Ayan, sa notary public lang ako kumuha guys. CPC 6 months prior to the date of expiration. So, walk-in lang po yun. So, halimbawa ako, ang expiration namin ng CPC namin, magto 2 years na kasi siya sa December. So, nag-start na kaming mag-file. Ayan. And then, nung na-file ko na extension of validity, mag-wait ka lang ng notice of hearing that should be sent through email within 1 to 2 months. So, wala pang 2 months, wala pang 1 month, wala pang 1 week yata or 1 week lang, dumating na yung notice of hearing ko. Ayan. And then, complete all the requirements, compile in dark blue folder, and put extension of validity. And then visit LTFRB public assistance for assistance. Ayan. And then yung mga requirements, ito, parehas lang ng requirements noong unang naglakad ako ng aming PA and then naging CPC. Ayan. Sa CPC parehas lang. Ito, for original copies of motion of extension of validity. Ayan yung ipapagawa mo sa notary public. And tip ko lang sa inyo guys, nag-try kasi muna akong magpunta sa law firm. Ang mahal, 15,000 yung sinisingil nila. Tapos nag-research ako, hindi naman pala ganun kamahal kapag hindi sa kanila. So nag-try na lang ako nagpagawa sa extension of validity dun sa may notary public sa kabilang building lang ng LTFRB, dun sa Prima Building. 300 lang guys yung extension of validity. Okay na, nagawa na nila yon. And then, attestation, yan, parehas lang nung mga nakaraang unang naglakad ako. Authorized LTO or CR. DTI certificate mo, yung dati hindi pa naman yun nag-expired. And then, COC pa rin, yan, parehas lang. Certificate of Accreditation and Good Standing. Ito, kinukuha lang to sa website na makukuha sa Grab website. And then, police and NBI clearance ng driver mo. Proof of Filipino citizenship. Pwedeng birth certificate. Sa akin, ang ginamit ko ay passport. Ayan, doon na nga lang nagagamit yung passport ko. Hindi pa nakakalipat. And then, number 9, proof of garage. Ayan, meron pa rin naman ako nung nakaraan yan. Nirenew ko lang yung date na ginawa ko sa not authority to use. Na pinapirma ko rin sa may-ari ng garage. And then, itong number 10, proof of financial capability. So, kukuha ka dito ng bank deposit worth 20,000 or above. Basta hindi bababa ng 20,000. Yan din yung number 12, parehas lang na number 10, proof of financial capacity. Ayan. And then, number 11, yung stamp receive of latest ITR or certificate of registration with BIR. Transportation as line of business. Pero dahil renew na, need po ng stamp receive latest ITR. So, January pa lang, kumuha na ako ng ITR ko online and then pinareceive ko sa aming RDO, BIR namin. Ayan, so, nakakuha na ako niyan. Pero ang deadline pa niyan is April pa sana. So, pero kinuha ko na maaga dahil nga nag-isip na kaming maglakad nitong mag-renew nito. Ayan. So, ayan, pagkatapos ko ang ipagawa yung extension of validity dun sa notary public, ay pumunta na ako agad dito sa LTFRB para i-file sa kanila yung aming renewal of CPC. Ayan, punta ka lang dyan sa building nila. Then, unang-una mong pupuntahan ay yung door A para magtanong kung ano yung gagawin mo, kung ano yung susunod. Ayan. Bibigyan ka naman ng guard ng guidance kung saan ka unang window pupunta. Ayan. Ituturo nila dyan kung anong window dapat. So, ito po yung binigay din ng mismong LTFRB na halos kaparehas lang din nung nakuha ko sa Grab kanina, yung una kong binanggit na kulay green. Parehas lang din po. Ayan. Then, bibigyan ka ng steps doon kung paano mo siya ipa-file. Ayan. So, pwede nyo namang i-post na lang and then screenshot para alam nyo din. Yan, hanggang step 12 po yan. And tip ko lang sa inyo guys, hindi lang po yung isang araw yung kung ilang balik po kami dyan para punuin yung steps na ginawa dyan. Ayan, dito sa door A guys,
aantayin mo yung clearance na ibibigay nila dyan. Sasabihin mo sa guard na magpapa-clearance ka kasi parang galing dyan sa loob yung clearance na okay ka na mag-apply for renewal. Ayan, ito po yun sa door A. Ayan, antayin mo lang sa guard na siya rin yung nagdi-distribute. Siya rin yung nagbibigay doon sa loob para hindi na mahaba yung pila. At dyan din po sa door A, pwedeng itanong kung qualified ka. Ayan, pwede rin itanong sa door A kung qualified ka sa fuel subsidy na binibigay ng LTFRB. Ayan, nagtanong ako, qualified daw kami pero waiting pa daw sa card galing sa Land Bank. And then bumalik ako dito sa window for pre-evaluation ng mga papers na sinubmit ko, yung mga requirements kanina na binanggit ko. If in-folder na sa blue, kailangan po naka-folder sa blue. Ayan. Tapos, ito rin yung mga binasa ko na kanina na requirements para sa TNVS. Ayan, renewal of CPC. Yan. O lahat yan. Parehas lang din nung binasa ko kanina sa unang-una na galing sa Grab. Parehas lang sila ni LTFRB. Ayan. Habang inaantay ko yung aking pangalan na tawagin, yan, binibidyo ko muna yan. Yan. Ayan. And then, antayin mo yung papers mo kung okay na. And then, dito naman, nung nakuha ko na yung papel na mag-aantay na lang ako ng email ng date of hearing. Yan, for extension of validity. Magbabayad po ka dyan ng, depende kung sa pag-assess sa'yo ay meron kang babayaran. Kami kasi nag-penalty kami dahil hindi kami nagpa for public. Kaya may penalty. Kaya medyo 3,000 plus yung binayaran namin. Ito yung resibo. Ayan. O, ayan. Kompleto na po yung resibo na binigay sa amin. Ayan guys, ibang araw na naman ito. Bumalik kami para sa releasing nung after ng assessment namin. So, bumalik kami March 12, 2024 dito sa window na to para i-release yung aming papel. O, papakita lang yung stub dyan. Yan, may dala na akong stub dyan nung nakaraan para sa renewal of CPC. And so, habang inaantay ko si ma'am dyan sa loob, naayos ko muna yung aking mga kapapelan. Ayan, dami kong dalang papel. Tapos yung folder mo, dapat kulay blue. Diyan, i-compile mo lahat yung papers mo, requirements mo na nakalagay sa folder na blue. Yun din yung ipapasa sa kanila. Ibabalik lang nila yung isang kopya ng yung pinagawang motion of extension of validity. Bali, 4 kasi yun. So, ibibigay sa'yo yung isa. And then, sa hearing mo na makikita yung iba. Another tip, guys, dun sa paggawaan ng extension of validity, dun sa notary public, bago kayo umalis, i-double check nyo mabuti kasi kagaya nung nangyari sa akin, magkaiba yung address at pangalan na nakalagay doon pero ako yung nakapirma. Siguro pag i-edit nung secretary kanina noon dun sa may notary public, hindi niya na-edit yung dating pangalan ng nagpagawa. So, mabuti na lang, bago ako umalis dyan, ay napansin ko kaagad. Yun pa naman yung natatakan na galing sa loob. So, bumalik ako ulit doon sa Prima Building para paayos yun. Wala naman ng bayad, inayos lang niya. Ayan, so nung na-receive ko na yung email na meron na akong hearing date sa April 30, nagpa-publish na ako kaagad sa newspaper para dun sa notice of hearing, ipapublish nila yun sa newspaper. Kailangan po yun, isa po yun sa requirement bago mag-hearing. So, na-publish na namin. Ayan, sana nakatulong. Kung meron po kayong tanong, pwede po kayong mag-comment. Salamat po!